Pinabulaanan ng MILF na itinaon ang paglaya ni Father Michael Sinot sa araw ng pagdating sa Maynila ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton. Tumulong ang MILF sa pagbalaya sa pari, patunay umano na hindi sila sangkot sa pagdukot. Nagpapatrol Ina Reformina. Nagkatensyon sa pagitan ng gobyerno at MILF nang dukutin sa Pagadian City, Zamboanga del Sur si Irish priest Father Michael Sinot. Bago ito nangyari, nagkasundo ang GRP at MILF na muling buksan ang naunsyaming usaping pangkapayapaan. Inakusahan ni DILG Secretary Ronaldo Puno ang MILF na siyang nasa likod ng pagdukot. Pero pinabulaanan nito ng MILF at naghayag na handa silang tulungan ng gobyerno para mabawi ang pari. Kanina, ang MILF Ceasefire Committee ang naghatid kay Father Sinot sa gobyerno. Ako'y naniniwala na yung mga kidnappers ni Father Sinot napilitang bitiwat si Father Sinot dahil sa pressure ng MILF soldiers na dineploy ng MILF sa lugar na yon. Sa loob ng isang buwang pagkakabihag kay Sinot, hindi napatunayan na hawak siya ng MILF. Noong October 22, nagpadala ng video ang mga kidnapper. Dito sinabi ni Sinot na grupo ng isang Commander Abu Jayad ang dumukot sa kanya. Pero walang detalye kung MILF ang grupong ito. Humanitarian considerations ang tinutukoy na dahilan ng MILF sa pagtulong nito sa pagbawi kay Sinot. Pero may ilang duda sa motibo at timing, lalo't nataon ito sa araw ng pagdating ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton. Hindi kaila sa lahat na bukas ang MILF sa pagpasok ng international community at U.S. sa peace talks nito sa gobyerno. Ipinagkibit balikat lang ito ng MILF, pero umaasa sila na panibagong simula sana para sa peace talks ang paglaya ni Father Sinot. Mas naniniwala kami na makabubuti para sa ating lahat kung mayroon ang bago contribution ang international community para sa pag-resolve sa problema natin sa Mindanao in a peaceful way. At lalong-lalo na ang United States of America. Umaasa ang MILF na sa maikling pagdalaw ni Secretary Clinton, maisingit sana ang issue ng peace talks. Ina Reformina, Patrol ng Pilipino. Nakisimpat niya si U.S. Secretary of State Hillary Clinton sa mga taga-Marikina na isa sa mga matinding tinamaan ng bagyong Ondoy. Nangako naman ang karagdagang tulong ang Amerika para sa mga sinalanta ng bagyo sa bansa. Nagpapatrol Jen Castañeda. Mistulang artista si U.S. Secretary of State Hillary Clinton nang dumating sa Malanday National High School sa Marikina kasama si U.S. Ambassador Christy Kenny. Sinalubong sila ni Marikina Mayor Marides Fernando, Education Secretary Jesly Lapus at DSWD Secretary Esperanza Cabral. Excited ang mga mag-aaral at kawani ng eskwelahan na nagwagayway ng American at Philippine flags. Isa ang Malanday National High School sa mga paaralang grabing napinsala ng bagyong Ondoy. Matapos ang maiksing briefing kay Clinton ukol sa rehabilitasyon ng Marikina, formal nang binuksan ang book fair na inisponsoran ng USAID. Sa kanyang talumpati, ipinangako ni Clinton ang karagdagang $5.2 million na tulong para sa rehabilitasyon ng bansa dahil sa bagyo. Nauna nang nagbigay sa Pilipinas ng $14 million ang Amerika bilang relief at recovery assistance. It will also help to repair damaged water and sanitation systems to prevent the spread of disease. And I promise you that the United States of America will always be a friend to the people of the Philippines. Excited na nagpa-picture ang mga kawani at mga mag-aaral ng eskwelahan. Sana po, ayun po yung hinihiling namin, makarating po sa amin yung tulong ngayon at maramdaman. Sana po, wag po yung kulakutin ng mga officials. Sobrang nakaka-mesmerize po kasi before po napapanood ko lang siya sa TV, katapos hindi po ako makapaniwala kanina na face-to-face nakita ko na po siya. Opo, para po siyang si Sharon Stone. Halos 30 minuto lang na natili si Clinton sa eskwelahan at sa kanyang pag-alis, inihatid siya ng awit ng mga mag-aaral at mga kawani ng paaralan. Samot-sari man ang reaksyon ng mga taga rito sa pagpunta ni Secretary Clinton, iisang bagay lamang ang tiyak.
na habang buhay nilang maalala ang pagdalaw ng isa sa mga pinakamakapangyarihang babae sa buong mundo. Jean Castañeda, Patrol ng Pilipino. Kapamilya, maagang pangangampanya ng mga politiko ang binantayan ng ating mga boto patrollers. Gaya po ng ating boto patrollers sa mula Liliw, Laguna. Ikanya, marami raw pong mga posters ng politiko na nakasabit na ngayon sa mga tricycle at mga pampublikong lugar doon. Ang text naman ni boto patroller Dayan ng Pasay, pinatutugtog na raw ngayon sa kanilang lugar ang ilang campaign jingle ng ilang politiko. Maging bahagi po ng boto mo, i-patrol mo, i-text ang BNPM space, view space, pangalan / address / edad at ang inyong mensahe. I-send sa 2366 para sa Globe at PM subscribers at 231 sa ibang mga network. Eksena sa Metrowear Fashion Show at iba pang showbiz news mula sa ating Star Patroller, Femela Baranda, Fem. Karen Reyna ng rampa si Ann Curtis sa star-studded ng ABS-CBN Metro Fashion Show. Magkasamang hinarap naman ang magkapatid na Tony at Alex Gonzaga ang issue ng pang-aaway ng Kim Merald fans. Nagpapatrol, Mari Dumawal. Buong ningning na rumampa sa Fashion for a Cause ng ABS-CBN Metrowear at ng batikang designer na si Lulutan Gan si Ann Curtis. Kahit sumabay sa mga batikang model, umangat pa rin si Ann, suot ang bagong fashion combination ng pinya at knitwear. Hangang-hanga rin sina Heart Evangelista, Dita Rocampo, Mark Nelson at marami pang bituin sa show na isinabay sa 20th anniversary ng Metro Magazine. Ibibigay sa Sagip Kapamilya ang proceeds ng auction para sa mga binagyo. Nauwi naman sa katatawanan ang presko ng clothing endorsement na magkapatid na sina Tony at Alex Gonzaga. Inaway kasi ni Alex ang ate niya dahil ginamit ang kanyang damit. Walang parehong-pareho. Sandali lang. Mabilis lang yung sa PBB. Ikaw ang tagal. Ako talagang parang 2 seconds lang tapos na, di ba? Oh, sino naman makakapansin pa nun? Ako, masagad ka ba mo nasuot? Pero magkasangga naman ang magkapatid sa issue ng pang-aaway kay Alex ng Kim Merald fans. Nag-ugat daw ito sa talk show ni Alex sa ibang istasyon kung saan ang topic ay dapat bang ipareha sa ibang artista sina Kim at Gerald. Giit ni Alex, hindi sa kanya nanggaling ang komento at naipit lang siya bilang host ng show. Dinaan na lang sa biro ni Tony ang paghagulgol ng kapatid dahil sa issue. Ate, bakit? Hindi ako ganyan na maka-OA mo! Aminin mo na, hindi ako mo. At sa tulong ni Tony, naayos din ang issue nila ni Kim. Sabi ko, mag-apologize ka para before anything na lumaki o magka-issue. Alam ni Kim beforehand na walang issue sa inyong dalawa. naman si Kim din talaga. Natuto na rin si Alex na mas tibayan ang loob sa intriga. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol World,